Joseph. Ang pag-aaralan natin ngayong gabi ay nasa lesson na tayo. Tungkol sa mga pagtutol sa paniniwala sa Diyos. So, before tayo mag-start, inihiling ko kay Pastora Joanne, ikaw nga mag-lead ng prayer natin ngayon. Available ba si Pastora Joanne? Pastora Jo! Ayan. Sige. Kararagtegerod. Managparabor nga Diyos, sagyaman kami, iti kinaimbag mo itong kami, sakada kami. Siga ti Diyos, nga managayat, saan mi, nga marpod no kasano, iti kinamanagayat mo, tunggal may sakara kami. Sagyaman kami, o Apo Diyos, ta sinusuruan na kami, Apo Diyos. Magadal karitisa sa mo, Apo Diyos. Nagyaman kami karitisa sa Apo Diyos, nga isu iti agbalin, Apo Diyos, nga sarikid mi, kaya nagbalin nga, pagbiyagan mi, Apo Diyos, iti inaldaw, iti panubiyag tunggal may sakada kami. Iti dito yung gundaway, Apo Diyos, at yung manin, nga itutuloy mi, nga dalin iti sa lamalakadi nga ti Espiritu Santo, tagtig niya, iti biyag tunggal may sakada kami. Si Kaapo Diyos ti Mang Ted, iti panakaawat, tunggal may sakada kami, tapos kasta, dagiti sa Apo Diyos nga may isuro kada kami, kaya't may mulay, iti kaungan, iti puso ken panunot, tunggal may sakada kami, takas ko ng karisa sa nganton agadal kami, ket Apo Diyos ti kiti nga sa Apo Diyos, agbalin Apo Diyos nga, taraon mi nga ni Espirituan, o Apo Diyos, kaya nagbalin Apo Diyos nga kalasag mi itong tiyempong umay dagiti padas si panagbiag tunggal may sakada kami. Si kangarod ti bumyang tunggal may sakada kami. No katam ti espirituan nga panakaawat tunggal may sakada kami. Ang likas ta dagiti maisuro Apo Diyos dagiti gisursuro o God keta maipinpen Apo Diyos iti kapanunutan tunggal may sakara kami uray pareng ti isuro isika Apo Diyos ti mangted iti dadupay Apo Diyos nga wisdom o God kasta sika ti makipagsao Apo Diyos maaramat da Apo Diyos nga makipagsao iti tunggal may sakara kami nga agad-adal kariti sa agyaman kami ti Espiritu Santo nga makiadda tunggal may sakara kami ti daytoy nga rabii. Dito yung Apo Diyos ti dawat ng kararagmi, tinagan po ng Jesus. Amen. Amen. So, ayan, purihin ang Panginoon. Itong lesson natin, pagtugon sa mga pagtutol sa paniniwala sa Diyos. So, may follow-up question dito. Paano ako magre-respond sa mga taong kumukontra sa existence ni God? May classmate ako na hindi ko alam kung atheist. Hindi, yung parang sabi rin ni Pastor Dennis noon na parang hindi siya naniniwala sa Diyos. Pero actually, pag no-obserbuhan mo naman yung kilos, actually naniniwala. Pero parang marami siyang question. Marami siyang question sa existence ng Diyos. So, ewan ko kung ilang years na si Pastora Joanne mula nung anong year Pastora Joanne nung kuan unang nag-preach ka, unang nag-handle ka ng kuan, nagtuturo ka sa church, anong year kaya 1990s, nandito kayo ng 1990s mga 20 years. So, Pastor Dennis, ilang taon nang kuan nagmi-ministro ka? Tuloy 1 year pa lang pastor lang. Pag church, no. Church. Pero minsan kasi kung itatanong, anong mas mahirap magpastor noon o ngayon? Kung tatanong natin 'yon, bakit Pastor Dennis? Bakit mo nasabing mas mahirap magpastor ngayon? Siguro pastor, marami ng source ng mga generation ngayon. Kaya yung sinabi mo kanina pastor na noon, pastor lang yung pinapakinggan. Pero ngayon, pwede na sa
social media or ano man sa mga technology ngayon. So kung ano-anong nababasa na nila na kwan. Dati, Biblia lang yung kwan eh. Dati, walang information. Pag nag-handle ka ng church noon, ang source na lang ng ibang tao noon, radyo. Sa radyo naman, kwan yan eh, may control yan, may quality control. Hindi sila, for example, Bombo Radio is hawak ng Catholic Broadcast Network yan. So, of course, i-sensor nila, hindi nila papayagan na may mga anti-God na mga lalabas na mga content na lalabas sa radyo. So, tungkol sa kahit pansinin mo man, sumusuporta pa rin sa Christian perspective yung mga drama natin doon. Yung may mga verses pag 3 o'clock, the 3 o'clock habit. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, and mercy on us in the whole earth. So ganun. Kaso, sa mundo natin ngayon, ang daming sources. Pumunta ka sa YouTube, sa dami ng mga nag-preach sa YouTube. Ganun rin ang dami na makikita mo na content ng mga hindi naniniwala sa Diyos. So parang nagpe-preach ka, yung isa naman nagpe-preach rin ng against sa Christianity. So yung kabataan or yung isang Kristiyano, totoo ba o hindi? Kasi they talk about logic, they talk about nagbibigay sila ng mga questions na nag-create ng duda mo sa Diyos. And itong tayo naman, nag-create naman tayo ng mga message na nagpo-prove kung sino ang Diyos. Ang source natin, Bible, minsan, parang dinidiscredit pa nila yung Bible. So, ayan. Kaya minsan, mas mahirap ata. May doon sa nung nag-aaral kami sa seminary noon. May inaccuse nila yung teacher namin na masyado siyang liberal. Kasi bakit raw pinapabasa kami ng mga ganun na material na atheistic na material, yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Sabi ng teacher namin, ini-expose ko kayo sa mga materialis na ganyan. Kasi yung mga magiging miyembro ninyo, madadownload nila yan eh. Paano pag nabasa nila tapos itatanong nila sa inyo? Ngayon, hindi mo nabasa yon. Ngayon, dahil hindi mo alam, paano ka sasagot ngayon? So, ang lagi na lang nasagot natin, Deuteronomy 29:29. Ano ba yung Deuteronomy 29:29, Pastor? Yung mga ang mga bagay na lihim sa Panginoon yan. Ganun na lang lagi ang sagot natin. So, mahirap na ganon. So, actually, itong pinag-aaralan natin dito, nagulat rin ako dito kasi nagtataka ako na napakalalim ng itinitira ni Pastor Gerard sa atin. Bakit parang napaka-advance ng tinuturo niya? Yun pala, ni-prepare niya tayo sa mga, ang kausap mo sa perspective na ito, theology, study about God, na ang kausap mo, paano mo ipapaliwanag ang Diyos sa mga tagalabas ng simbahan. Yun yung prepare niyang perspective dito. So, ayan, yun yung kwan. So, ang pinaka-key verse natin na itong lesson natin ngayong gabi, ito, Psalms 14:1a, sabi doon, wala namang Diyos, ang sabi ng hangal sa kanyang sarili. So, ayan. So, minsan, tataasan ka na ng kilay dito. Bakit? Hangal ba kami? Sabi niya. But in the perspective ng Psalms, napakaraming ebidensya kasi tungkol sa Diyos. So, kaya itong nagsulat ng Psalms, sa dami ng ebidensya, sa dami ng experiences nila, sa dami ng mga encounters nila sa Diyos. Kaya yung lumabas yung statement nila yan, hangal nagsasabing wala namang Diyos. So,
Pero ngayon, paano natin ikukuhan yan? Kasi yung anong proof mo? Ano yung i-proof mo ngayon kung sino ang Diyos? So dito, kaya napakahalaga na ang pinifeed natin sa ating pananampalataya sa Panginoon, huwag lang sana yung utak. Ako din sa ano mo, baka parang nasa ako nito. Huwag lang sana yung utak natin na understanding God dito sa utak. Ang tinuturo ng Biblia is that we may walk with God. Yung personal walk, personal relationship with God na day to day na i-experience sana natin ang Diyos. Kasi minsan, maraming mga bagay na hindi mo maipaliwanag sa utak mo, pero alam mong totoo. So, ayan. So, kagaya niyan, Pastor, yung kung yung pagkaalam mo lang sa Diyos is parang sa knowledge lang, na minsan, pag dumaan ka ng problema, parang nagdududa ka na kung meron bang Panginoon. Meron ba talagang Diyos? Bakit nakakaranas ako ng ganito? Na yun yung epekto ng... Which is totoo, nangyayari sa atin. Di ba? Revive ka. Ramdam na ramdam mo ang presence ng Panginoon. Tapos dumaan lang ng ilang araw, may dumaan nga pagsubok. Minsan nagque-question ka sa isip, nasaan ka, Lord? Totoo ba yung naranasan ko nung linggo? Parang ganon. Kasi minsan pag ninonurture mo lang yung understanding sa God dito sa isip, it should be day-to-day walk hanggang sa nakikilala mo siya ng personal. Yung nakikita mo, ito, napakahalaga na, that's why integral part ng service natin yung personal testimonies. Kasi sinasabi ng tao na sa loob ng church, nagpapalakasan tayo . So kanina, sa testimony sa church, sumasagot ang Panginoon sa prayer. Ang pinagdadaanan ng isang tao, yung prayer niya, hindi sinasagot. Nag-i-struggle na siya, totoo ba ang Diyos? Pero nakikita ng iba na nagsusuportahan tayo. Miracle. Pag nakaranas ka ng miracle, you should be testifying about it. Kasi baka dumadaan rin sa tao na nag-i-struggle siya. Kasi may mga time na tahimik ang Panginoon, may mga time rin na lantad siya, mga ganon. Pero yun yung day to day. Though I walk through the valley of the shadow of death. Paano pag nandun ka? Pag hindi mo kilala ang Diyos, hindi mo masasabing, I fear no evil. Nakilala kasi ni David si Panginoon na your rod and your staff, they comfort me. So nasa bingit man ng kamatayan, siguro yung tupa, rumaragas man yung tubig, itatawid sila, natatakot siguro yung tupa. Pero, naiisip niya, meron naman yung rod ng shepherd namin, yung may hook na gano'n. So kung sakaling hindi ko maabot yung bato at mahulog ako, kawitan na lang. Lakas niya kung may concept na there are things na hindi maarok ng pananampalataya natin. Pero ang Panginoon sasaluhin niya tayo. So yan, napakahalaga nung one. So yung psalmist, yung presupposition niya na hangal yung nagsasabing walang Diyos. Kasi sa kanya, day-to-day experience. Mapapansin niyo sa Psalms, parang atheist minsan yung nagsusulat doon. Bakit? Parang questioning God. Tapos pagdating sa gitna at papunta sa dulo, kakabyo siya. But Lord, you are so good. Your mercy endures forever. Kasi minsan, hindi mo madidinay, maaalala mo ulit na totoo ang Diyos. Naranasan ko siya dito. So, yun. So, makikita natin yung background ng key verse natin. So, may mga experiences ba tayong ganon na Juan? Minsan, ang tibay mo, tapos, minsan pinagdududahan mo kahit yung tinistimony mo nung nakaraan. So, ayan. So, kung tayo
dumadaan sa mga doubts na gano'n. How much more yung hindi pa nakaka-experience sa Panginoon? How much more yung hindi niya naranasan pa ang Panginoon sa buhay niya? Kaya nga minsan, ang alam ko sa Panginoon. Kaya mas malakas sana yung loob natin na mag-share ng faith natin sa mga hindi pa ligtas, yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kasi gusto ng Panginoon na maligtas sila eh. Gusto ng Panginoon na makilala sila eh. Kung mapapansin ninyo, mas madaling mag-work ang miracle sa kanila. You pray for them and nasasagot yung prayer nila. Kasi ang Panginoon, gusto niyang i-prove yung sarili niya sa kanila. Kasi the Lord is attracting them to follow Him. Ngayon, tayong mga Kristiyano naman, minsan, bakit ang hirap? Kasi ang the Lord naman, minsan, He is developing our faith, developing our patience, developing our endurance. Kung bakit nagtatago ang Panginoon sa atin minsan, bakit wala na yung mga nakikita kong himala mo noon, Lord? Bakit parang ang layo-layo mo? Kasi the Lord is developing yung faith na ma-realize mo sana na hindi wala ang Diyos. Ma-realize mo sana na ang Diyos ay omnipresent. Nasa lahat ng lugar, nasa tabi mo, nasa loob mo, hindi mo lang ramdam. Pero ang faith mo kasi, nasa feelings pa lang. Nasa feelings pa lang na pag hindi mo nararamdaman, pero pag naabot mo na yung faith na, ay, kasama ko ang Diyos. Kasama natin ng Diyos. So, marirealize mo na in every fiber of your being, alam mo na yung reality na yun. Kasi minsan, sa mga bago kasi, kailangan yung proof lagi eh. Kailangan nararamdaman mo, nakikita mo. So, hindi blind. Parang nagsasalalay tayo sa senses natin eh. Nakikita mo ang mga ginagawa ng Diyos, ang kamay ng Diyos. Nararamdaman mo ang ginagawa niya. So, di ba yung footprints in the sun? Bakit kung kailan bigat na bigat, kung kailan hirap na hirap ako, bigat na bigat sa pasanin, yun pang nag-iisa na lang yung footprints doon. Tsaka mo ako inabandona. Pero sinabi ng Panginoon sa kanya, sa panaginip na yun, binuhat niya kita eh. Kaya isa na lang yung pares ng footprints. So, ayan. Sa Psalms 14:1a, ang background natin dito napakaraming experience ng psalmist. Kaya hindi niya madideny yung reality of God. Pero hindi natin pwedeng itrato ng ganun yung mga naghahanap pa lang sa Diyos. So, hindi pa niya, kahit naghahanap ng proof yan eh. Naghahanap ng proof. So the burden goes on to God. So minsan napupunta sa atin na gusto nating i-prove ang Diyos. So sabi ko minsan, pag may gusto ko bang hihingin sa Panginoon, may gusto ka pang pag-pray natin, na ang pansin ko sinasagot ng Panginoon yung mga ganun. And the Lord really wants to prove Himself also sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. So, ang key idea na pag-uusapan natin lang ngayong gabi, ito, ang pananampalataya ay hindi paglundag sa bangin ng kawalan. Hindi ito flip off. Yung parang walang basihan. Ang pananampalataya ay hindi paglundag sa bangin ng kawalan. Ito ay pagtindig sa pundasyon ng kasiguraduhan. So, hindi blind yung faith natin. Kundi, may tinutuntungan yung faith. May tinutuntungan ng faith na, di ba, basta maniwala ka. Hindi. Ang Panginoon, kay Abraham, kung bakit si Abraham ay tinawag nating father of faith. Kasi day to day,
paano mo madi-deny? Sabi ng Panginoon, meron yan, but it took 25 years. It took 25 years. Habang tumatanda sila, nawawalan sila ng pag-asa. Tagilid na nga yung 75 eh. 75 years old, tagilid na yon eh. Pero habang tumatanda, pero paano mo madi-deny na hindi kaya ng Diyos yun? Pero sa day-to-day na walk nila ng Panginoon, nakaka-encounter sila ng maraming himala. Maraming makikita nila yung favor ng Panginoon sa kanila. So, pero yun yung one. Kasi yung itinangako ng Panginoon sa kanila, beyond natural science, beyond yung imagination natin, na hindi pwede. Kahit sila, hindi pwede. So, pero, ini-establish sila ng Panginoon sa 25 years na kanya. Ini-establish niya na He is faithful to them. He is there. Na-meet nga niya eh. Naghapunan sila. Kilala niya ang Panginoon. So, ayan. Dahil hindi nagbubuntis si Sarah, hindi na totoo ang Diyos. Pero nakakahalubilo niya, nakakausap niya. Nararamdaman niya. Naririnig niya. So the Lord is establishing him. Bakit? I-deny mo na hindi ka totoo. Dahil hindi mo binibigay yung gusto ko. Diba maraming Kristiyano ang ganon? Hindi na magsisimba dahil hindi binibigay ng Diyos yung gusto niya, yung hinihingi niya. Or yung hinihingi niyang God's will, ibinigay ng Diyos sa iba. Hindi. Nagtampo sa Diyos. Pero kung iisipin mo yan, hindi mo naman madi-deny ang Diyos eh. Mararamdaman mo in every services. Guni-guni mo lang. So, ayan. Hindi paglundag sa bangin ng kawalan. Hindi ito blind faith. May pundasyon yan. Kaya day-to-day walk sana yung buhay Kristiyano natin. Walk with God. Huwag ka lang makinig ng mga kwento tungkol sa Kanya. Gusto niya, maging bahagi siya ng buhay or sa kwento ng buhay mo, bahagi siya. So, ayan. May question tayo dito. Pining question. Itong si Friedrich Nietzsche. Parang isang mga pioneers ng atheism concept ito eh. Pinasikat niya itong kasabihan, God is dead. Bakit niyang sabi niya, God is dead. Bakit raw? Tanong niya dito, nasaan ang Diyos? Sasabihin ko sa inyo kung nasaan siya. Pinatay natin siya. Sabi ni Friedrich Nietzsche. Pinatay natin siya, ikaw at ako. Tayo ang pumaslang sa Kanya. Hindi niyo ba naamoy ang alingasaw ng pagkaagnas ng Diyos? Patay na ang Diyos. Yun sabi. Nananatiling patay ang Diyos at tayo ang pumatay sa Kanya. Bakit niya sinasabi? Humanism kasi ito. Yung iniaangat niya ang humanism sa theism. Parang yung sinasabi niya na tayong mga tao, actually tayo ang Diyos. Tayo ang Diyos. So, ayan. Nung 1880s ito, pinauso niya itong God is Dead movement. So actually, may movie yan na ginawa, God's Not Dead. Kaya doon rin na-compose yung kanta nga, God's not dead, He's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. Yung kantang yun, parang it's a counter dito. Parang, bakit God's not dead? He's surely alive. He's living in the inside, roaring like a lion. Kasi tayo, may experience mo siya. Si Friedrich Nietzsche, hindi niya siguro na-experience. Binatuhan ka lang ng tig-ilan na question, i-deny mo na yung nararamdaman mo, nararanasan mo sa tungkol sa Diyos. He's roaring, he's living in the inside, roaring like a lion. He's surely alive. Kinakanta natin. So, ayan. So, hindi siya blind faith. So, ang nakakalungkot dito kay Friedrich Nietzsche,
Nietzsche. Malan nito. German ata to. Ang nakakalungkot dito, actually ito, anak siya ng pastor. Anak ng pastor ito eh. Actually, lolo niya, pastor rin. At binabansagan rin siyang the little pastor. Nung bata-bata pa siya. Kasi magaling mag-memorize ng mga verses, magaling sa mga hymns, parang sumusunod siya sa hakbang ng mga ninuno niya, tatay niya, lolo niya. Pero na-influensyahan siya ng kwat hanggang sa naging humanistic yung mindset niya. So nag-collapse yung faith niya at napunta siya sa atheism. Now, nakakalungkot na napunta siya doon. Pero ito, yung tanong dito, ano sa tingin natin ang primary reasons kung bakit may mga Christian na umaalis sa kanilang pananampalataya? Possible siguro, Pastor, na may mga Christian na bakit sila umaalis sa faith nila. Baka hindi nila na nagpaparamdam ang Panginoon. Baka na-itsapera. Parang ganon na kasi ang tao kasi dito sa mundo naming problema. Parang natatabunan na yung faith ng mga problems o yung pressure sa mundo. Kaya minsan siguro na isang reason siguro kung bakit yung mga Christians na umaalis sa faith nila. Na wala na. Pinabayaan na kami ng ng Diyos. So, minsan na rin, babalik rin sa atin minsan. Either may mga question sila sa utak nila. Hindi nila na itatanong. At kung na itatanong man, hindi natin masagot. Yun yung, kasi it's in the context of how would we disciple? Kasi ito, laki sa pamilyang ministro eh. Marami siyang nakikitang experience. Pero how do you explain God? How do you explain God na dumami yung one? And I don't know paano how do they disciple? Kasi kung ito, anak ng pastor, apo ng pastor, umaalis sa pananampalataya. Paano yung Christianity na kinagisnan niya kaya? Tradition lang? Na kaya minsan kailangan ito yung sa ating mga Pentecostalism, ito yung mahalaga na huwag mong isuppress yung work of the Holy Spirit. Ewan ko kung may mga encounter siya with God or na-indoctrinate lang siya as he grows. Ewan ko kung may walk with God siya. Personal walk with God. May experience ba niya ang Panginoon? Kaya miniisip ko minsan, napakahalaga na hindi mo lang ini-indoctrinate ang mga young people dito sa utak. Dalhin mo siya sila in the spirit of worship na mararamdaman nila yung presence of God. Pag may mga problems sila, i-lead natin sila sa prayer na how do we face paano ang ituro natin hindi doktrina. Ang ituro natin paano lumakad ng kasama ang Diyos sa day-to-day na buhay. May na ano ka po, may na ano ako na parang sinabi mo noon. What reason siguro na bakit siya o yung mga ibang Christian na bakit lumalayo sa umaalis sa faith? Baka yung sinabi mo kanina, Pastor, na baka babalik sa atin. Baka ito siguro possible na yung mga turo ng parang nakita niya siguro or may mga Kristiyano na gano'n, hindi naman mga turo na hindi naman nila
Yung pinsan ko, yung magiging speaker natin sa Pastors Conference, si Dr. Lea Solmering Corpus. Kung bumisita ako sa bahay nila, natanong niya sa akin, paano pag itatanong, kasi tinanong ako ng pamangkin mo, sabi niya, tinanong ako ng pamangkin mo, sinasabi niya, I'm having doubts sa kinagisnan kong Christianity. I am questioning. Kasi ang dami nilang nababasa and the experience nila. Parang rutina lang yung Christianismo eh. Routine lang. So yun yung yun yung question niya. Tanong niya sa akin ni Dr. Lea. Pag itatanong niya, anong masasabi mo yun sa tanong ng pamangkin mo na yun? At sabi ko, that is a good thing. Sabi ko sa kanya, that is a good thing. Kasi kritik na niya yung kinagisnan niyang faith. Anong ibig mo sabihin? Sabi niya sa akin. Kasi, hindi pwedeng spoon feeding na ito ang Kristyanismo, ito ang Diyos. Hindi. He needs to explore and ask God Himself, who are you, Lord? Kailangan niyang itanong yun. At kailangan niyang magkaroon ng encounter with God. Kailangan niyang magkaroon ng encounter with God. Kailangan niyang, yung question niyang yun, ibato niya sa Diyos. Kasi ang Diyos sasagot yan. Ang Diyos, ipapakilala niya ang sarili niya sa Kanya. Kasi, minsan kasi, tayong mga nagtuturo ng Biblia, tingin natin sa Diyos minsan, doktrina eh. Hindi, itong Diyos na pinapakilala natin, persona to eh. Persona, kung ano yung kagustuhan kong makilala mo ang Diyos, malaki ang kagustuhan rin ng Diyos na makilala mo. So, ang ginagawa ko, ipinapasa ko sa Diyos yung burden. So sa prayer ko, Lord, ipinakilala na kita. Introduce, kasi nabasa ko naman sa Biblia na pinapakilala mong sarili mo sa mga taong ito eh. So, kasi minsan, masyado nating kinukontrol lahat na pinupunan natin yung lahat ng spaces. Minsan, umaatras ako sa kwan para binibigyan ng Diyos ng puwang para kumilos. So, for example, may kabataan na nadisgrasya. Lumaki naman sa church yan. Lumaki sa church yan. May narinig tungkol sa kwan. Kaso medyo... Sabi ko, Lord, hindi sana masayang to, Lord. May he come to his senses. May he have an encounter with you. May he experience you. May he see na lahat ng nangyayari sa kanya ay himala. This is second life. So, ang pinapanalangin ko sa Panginoon, may he have a personal encounter with you. Kasi mahirap na sa atin sa church, all we can give is a description of who God is. Kailangan mong magkaroon ng personal encounter with God. Personal walk with God. You need to experience God Himself. Yun yung mga problema sa Kristiyano minsan, consumerism. Pupunta lang sa church for comfort. Pag nalulungkot, nagpapalibang sa mga kanta natin. Ang buhay ng Kristiyano, masayang tunay. I'm awake, alert, alive, enthusiastic. Pupunta ka lang para sa kwan. So, every person sana should be asking yung tanong na tinanong ni Paul. Who are you, Lord? Yung tanong na itinanong ni Moses. Who are you, Lord? Kaya kinukuhan ko na seek God. Seek God. Kasi, and then, ang kwento kasi, yung Bible, they get information lang kasi doon eh. Yung Bible is a record of people
who have encountered with God. It is not intended na kukuha ka lang ng information doon. It is intended na makita mo yun, you start to desire that you will have encounter with Him also. Madudugtong yung kwento mo sa 66 books na yun. Ang problema, pag puro information ang kinukuha mo doon, tapos hindi siya magtatali sa experience mo sa buhay, iba yan. Parang ano, pastor, yung isang pastor na ka-join namin sa fellowship. Yung sinasabi ko, pastor, na yung pina-accept na yung mga tao na hindi man lang yung pina-accept tapos ligtas na. Yung wala man lang personal na encounter na kilalanin ng Diyos. Sino ba yung Jesus na pina-accept sa kanila? So, siyempre, yung tao, mag-uoo talaga. Kaya pumunta sa impyerno. So, mas maganda pa yun pa. Bible study ka ng mag-Bible study. Para pag naiintindihan na nila, sa kanila, isa yung pasunurin mo na sa panalangin, bahala na kung sino yung Diyos na yan. Basta yung pumunta sa impyerno, baka ganun yung quad. So, ayan. Yung sabi naman ng quad, ng isang investigator, si J. Warner Wallace, homicide detective ito. Sa lahat ng iniimbestigahan nilang kaso daw, wala namang 100% raw na napapatunayan nila eh. Wala raw 100% na talagang, pero ang conclusion nila, yung tawag nila beyond reasonable doubt. Ano yung beyond reasonable doubt? Yung beyond reasonable doubt, may mga evidences kasi. May mga evidences. At kinuha nila lahat ng evidences at nagtutugma lahat na tumuturo doon. Kaya yun yung batayan nila na nagko-conclude na kaya pag nag-verdict, beyond reasonable doubt. Kasi napakaraming ebidensya, tinuturo, pero hindi nila masasabing 100%. Kaya minsan may mga kasong nababaliktad. Beyond reasonable doubt kasi maraming evidences and it all point to that. Yan. Regarding God, maraming evidences tungkol kay God. Kahit nga sa science, hindi 100% ang evidence. Maraming hindi naiintindihan. Pero sa ganoon rin sa Diyos, napakaraming evidences na experience ng mga kasamahan mo. Bakit? Tsamba lang yun. Bakit yung buhay ni Abraham, ni Jacob, itong mga sumunod na mga taong ito, hanggang sa mga apostol, hanggang sa mga ninuno natin, yung mga, bakit? Tsamba lang ba yun? Sa paligid mo. Kaya nga sabi inargyo ni Paul sa Romans, kahit nga yung mga niliksang nilikha, tumuturo lahat sa Diyos. So, marami nagsasabi na ang science, pag pinag-aralan mo raw ang science, ilalayo ka sa Diyos. Tumatawa yung what? That's not real science. Shallow science daw yan. Kasi lahat ng real science, tuturo ka raw sa science of design. May nag-disenyo. So, it is a creation, not evolution. So, ayan. So, ayan, yan yung ibig sabihin ng beyond reasonable doubt. Maraming ebidensya. Kaya maganda yung, ewan ko sa mga babae, may mga mahilig mag-journal. So, itinatala nila yung mga bagay-bagay na nakikita nila tungkol sa Diyos, na experience nila, mga testimonies nila. Meron ngayon nagre-record pa ng prayer nila, tapos kung kailan nasagot, mga ganon. Kasi you need to tabulate. So, hindi naman yung kasi build up yung faith natin. Nag-gather tayo ng mga evidences sa buhay natin. And then those evidences point out to God. So yan yung tinatawag natin beyond reasonable doubt. So, may ilang major objections sa Christianity.
pag sinabi nating Kristyanismo, may mga pangunahing, hindi naman nakakwento, hindi by order ito, pero ito yung mga common na pinangkukontra nila sa ating mga Kristiyano. So, ayan. Ang una, itong dependence dilemma. Ano tong dependence dilemma? Ito yung argument na sinasabi na inimbento lang naman ng mga taong mahihina ang Diyos para maging saklay nila sa buhay. Tayong mga Kristiyano daw, mga mahihinang nilalang. Pag mahihina na tayo, umimbento tayo ng Diyos na doon tayo sumasandal pag may pangangailangan tayo. So parang ang tawag niya, sabi nitong si Karl Marx, religion is the opium of the people. Yung 'di ba yung opium drugs yan, no? Na sa problema ng dinadaan nila sa drugs para mag-hallucinate sila. They will escape the world. They will create their own world. So parang ang sinasabi niya, yung Diyos raw, gawa-gawa raw natin para pag may matatakbuhan tayo, saklay natin, rason natin ang Diyos. Sabi. So, ayan. So, coping mechanism. Yung buwan nila eh. Coping mechanism raw natin ang religion. So, ayan. Ang kwan naman dito kasi, yung sabi nga natin, napakaraming solid evidences para sa Diyos, kay Jesus Christ at sa Biblia na hindi mo pwedeng baliwalain. Napakaraming evidences, napakaraming testimonies, napakaraming experiences. Paano mo i-dismiss yun? Paano mo i-dismiss yun? So, yun yung one. So, hindi lang isang belief system. Belief system ito na nakabase sa mga katotohanan. Totoong experiences ng mga tao, totoong testimony ng mga tao. So, ayan, from the book of Genesis, those are recorded. Pag-aralan natin yung iba last time. So, ayan. So, dependence dilemma, yan yung isang argument nila. So, ang question dyan, ang question kasi sa kanila, itong pwede mo ring ikontra sa kanila eh. Pag wala kasi ang Diyos, wala silang tinatakasan nilang pananagutan eh. Ang communism, sila ang in control. So, kung anong i-define nilang tama, yun na. Parang, paano pag totoong may Diyos? Lagot silang lahat. Yun rin yung argument against sa kanila, sa communism. So, control. Ayaw nilang pa-control sa Diyos. Gusto nilang sila ang may control. Ito yung communism eh. Sila ang Diyos. So, ayan. So, actually, takot lang silang sumandal sa Diyos. Pero napakaraming evidences tungkol sa Diyos. So, ayan. Ano pa? Regarding saklay. Ano bang saklay na ginagamit ng tao? Talaga naman ang Diyos, saklay yan. Kasi sa Kanya tayo sumasaklolo. Sa Kanya tayo humihingi. Pero hindi yun inimbento. Totoo yan. Napakaraming may experiences niyan. So, ayan. Hindi lang dependence dilemma. Ito yung dependence dilemma, yung argument na Kristiyano na gawa-gawa nyo lang yan. Para may masandalan kayo. May escape kayo sa mga pinagdadaanan. Mahihina kayong nilalang kasi. Yun yung argument nila. So, ayan. So ayan. Ang pan naman natin, napakaraming ebidensya nito. Karaming ebidensya. So, ang pangalawa naman, yung problem of pain. Ito, kahit tayong Kristiyano minsan, ito, maraming. Yung una kasi, logic eh.
Dito sa utak. Itong pangalawa, itong problem of pain. Maraming kumakalas sa Kristyanismo dahil sa problem of pain. Kung mabuti ang Diyos, bakit ako naghihirap? Bakit ang sasakit ng pinagdadaanan ko? Yan yung argument ng problem of pain. Kung talagang may Diyos, bakit hinahayaan niya to? Maraming Kristiyano ang bumabagsak dito. Romans 8:22. Dumaraing ang sangnilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. Sinabi na ni Paul yan na it's normal in this world na may hirap. But does that prove na wala ang Diyos? So, ayan. So, tingnan natin yan. Explanation for evil. Problem of pain. Mamaya. Bago tayo pumunta dito sa pangalawa, explain muna natin yung problem of pain. Problem of pain. Si Halsid saka si Dan Grider. May mga posibleng sagot kasi yung tanong, kung talagang may Diyos, bakit may sakit at hirap? Yan, ibabato nila yung tanong na yan. Bakit ako dumaranas ng ganito? Bakit hinayaan niya yung mama ko na ganun? Bakit hinayaan niya yung pamilya kong masira? Bakit binabato na lahat sa Diyos? So, yun yung what? So, nagbigay si Halsid saka si Dan Grider ng 3 posibleng sagot sa tanong na ito. Yung una, sabi niya, makapangyarihan at maalam ang Diyos, pero hindi siya mapagmahal, kaya wala siyang pakialam sa lahat ng nangyayari sa atin. Kaya may problem. Parang ganun lang yung one. So, ang analogy dito, makapangyarihan at alam ng Diyos ng pinagdadaanan mo. Ang problem, hindi raw siya mapagmahal, wala siyang pakialam sa'yo. So, ayan. Yung pangalawa naman na view, makapangyarihan at mapagmahal ang Diyos, pero hindi siya aware sa pinagdadaanan mo. Hindi siya aware sa hirap mo, hindi niya siya aware sa sakit na nararanasan mo dito sa mundo. So, yun yung isang possibility. So, makapangyarihan at mapagmahal, pero hindi niya alam ang dinadaanan mo. And then yung pangatlo, mapagmahal at maalam ang Diyos, pero hindi siya makapangyarihan para pigilan ang paghihirap. Wala siyang magawa. Parang gano'n. So, ayan. Alin ba ang tama? Kontra naman. Yung mga pinipilit nilang i-analyze ang Diyos. So sa 3 yun, wala. Madalas, ibinibintang sa Diyos ang lahat ng masasaklap na pangyayari sa buhay. Pero, lahat ng kahirapan na nararanasan natin ay dulot ng kasalanan. We studied Genesis. So, yan, sinabi ni Paul yan, dumaraing ang sangnilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. So, dahil yan sa kasalanan, yan yung tinuturo ng Biblia. Na kung may kasalanan, mayroon ding kapahamakan. Technically, lahat ng problema sa mundo ay galing sa pagbagsak ng tao sa kasalanan. So, napag-aralan natin sa Genesis yan. So, hindi naman Diyos ba ang nagpasok ng kasalanan sa mundo? So, yan. So, pinili ng tao na magkasala at patuloy na pinipili ngayon ng mga tao ang kasalanan. So, ito, ang Diyos natin, makapangyarihan siya sa lahat. Pero binigyan niya rin tayo ng kalayaan at kakayahang pumili. Yan yung question ni Pastora Imelda noon. Bakit tinayaan niya? Kasi yung the question of free will, yung pero bakit? Bakit? Pag-ibig daw, sagot yan. So, sabi ni Rabbi Zacarias,
Sabi ni Rabbi Zacarias, kung saan raw naroon ang posibilidad ng pag-ibig, naroroon ang katotohanan ng pagpili. So, kaya yung naririnig mo yung salita, Pastor Nawan, kung mahal mo siya, pakawalan mo. Hayaan mong pumili. Kung saan naroroon ang katotohanan ng pagpili, hindi maaalis ang posibilidad ng kasalanan. So kung ibibigay mo naman yung posibilidad na freedom, pagpili, may posibilidad rin na piliin niya yung hindi maganda. So yun yung isang analogy dito. So kung nandun yung kasalanan, naroroon ang pangangailangan para sa isang tagapagligtas. So ayan, kung nasaan naroroon ang tagapagligtas, may pag-asa ng katubusan. So, yan yung history ng gospel. Bakit pag-ibig? Pag-ibig ang susi ng lahat. Sa pagmamahal ng Diyos, create niya ang tao. Hindi yan robot. May freedom. So, dahil may freedom, may possibility na pumili ng mali. Pumili ng mali. Dahil may pag-ibig ang Diyos sa mali, may pangangailangan ng katubusan. So, ang ginawa ng Diyos, nagbigay siya ng tubos. So, ayan, tagapagligtas. Nagbigay siya ng tagapagligtas na tutubos. So, umiikot sa pag-ibig yung what? So, hindi gumawa na lang sana ng Diyos ng what? Robot. Pero hindi eh. Isipin mo, minahal ka niya katulad ng minahal ka niya na hindi lang nilikha. Ibinigay niya ang buhay sa iyo. Wala, nagmahal ang Diyos eh. if you read the story of Hosea, wala, nagmahal eh. Nagmahal. So, ayan. So, kung pagmamahal ang pag-uusapan, ang Diyos na ang pinakamartir sa lahat. Garapalan nating sinasaktan, garapalan nating paulit-ulit na tinatalikuran, paulit-ulit na ginagawa ang mga hindi nakakaaya sa Kanya. Pero, hindi natin maarok yung anong ibig sabihin ng unconditional love. Kasi sa ating tao, may kondisyon lagi eh. Bakit mo minahal? Meron kang masasabi eh. Hindi, basta mahal, hindi pwedeng gano'n. Ang ganda ng mata niya, ang ganda niya, masipag siya. So, meron at meron eh. Ang Panginoon eh, ano bang maganda sa atin? Wala eh, sablay tayong lahat. Pero mahal niya pa rin. Mahal niya pa rin. So, yun yung what? So para ma-resolve yung problema ng kasalanan, dinanas mismo ng Diyos yung what? So, dinanas mismo ng Diyos yung pinakamatindang hirap sa lahat, yung mamatay. So, yung problem of pain, kung mabuti ang Diyos, bakit may sakit at hirap? Mabuti siya. Dumaan nga siya sa sakit at hirap para matubos tayo. May ginagawa siya. Rini-resolve niya yung issue. At hindi palaging ganito. May blessed hope of the believers. Babalik. Wala nang hirap. Yung ko na nga punasin ng tuti amin nga luwa. Kung na yung Book of Revelation. Wala nang sakit. Wala It's 11 o'clock. So yan. 11 o'clock na. So, ayan. Problem of pain. Problem of pain. Hirap nito pag itatanong. Bakit? Yakapin mo na lang. So, yeah. Explanation for evil. Kung totoo ngang mayroong isang mabuting Diyos, bakit mayroong kasamaan? Yung lesson natin sa Bible Survey. Kailangan mong bumalik sa Genesis para masagot ang mga to. Kung totoo ngang mayroong isang mabuting Diyos, bakit mayroong kasamaan?
So, siya bang gumawa ng kasamaan? So, ayan. Kung all-powerful ang Diyos, hindi siya all good. Yun yung argument nila. Kung all good siya, hindi siya all-powerful. Bakit nila nasabi yun? Kung all-powerful lang God, bakit hinayaan niyang mamuo ang kasamaan? Yun yung all-powerful siya, pero hindi siya all good. Yun yung argument nila. Kasi hinayaan niyang magkaroon ng kasamaan. Yung argument nila. Kung all good siya naman, hindi siya all-powerful kasi wala siyang nagawa. Yun yung nila. Pero, ayan, kung all-powerful nga naman ang Diyos, kayang-kaya niyang aksyonan ang lahat ng kasamaan na nangyayari sa mundo. So, yung argument, wala siyang ginagawa, kaya hindi siya all good. Kung all good naman, gugustuhin niyang pigilin ng kasamaan, pero hindi niya pinipigil, kaya hindi siya all-powerful. Ang problema lang sa problema na ito, masyado nilang pinoproblema ang dalawang attributes ng Diyos na hindi kino-consider yung iba pa niyang attributes like eternality, sovereignty, at omniscience. Kasi yung attributes ng Panginoon, pagsamahin niya. All powerful, all good. So, ayan. Alam ng Diyos ang ginagawa niya, saklaw niya ang lahat ng bagay. So, okay. Balik tayo sa kasamaan. So, nakikita natin sa mundo natin, daming kasamaan, laganap. So, may mali sa relasyon natin sa Diyos. Yung creation, very good yung creation, pero hindi na natiling ganon. Actually, hanggang Genesis 2 lang. Kung sasabihin naman na walang ginawa o ginagawa ang Diyos sa lahat ng kasamaan, yan nga yung gospel. Yan yung mabuting balita ni Jesus Christ. Yung attribute ng Diyos, ang isang attribute kasi ng Diyos, hustisya. Hustisya. Kailangan niyang parusahan ang kasamaan. Bakit hindi niya pinaparusahan? Pag makasalanan na ako, dapat upakan na niya ako kasi hustisya siya eh. Pero ang problem sa Diyos na ito, hindi lang siya mahustisya, mapagmahal rin siya. So paano niya ako uupakan at the same time, mahal niya ako? Isipin niyo yung dilema ng Diyos diyan. Pero ang sagot diyan, yung ginawa ni Jesus Christ sa cross. Nagsalubong yung hustisya niya. Kailangan niyang parusaan ng kasalanan. Pero nagsakripisyo si Jesus na siya yung sasalo sa parusa. So sabi nila sa cross, nagsalubong yung hustisya at pagmamahal ng Diyos. Pero imbis na tayo yung banatan niya, sinalo ng anak niya. At doon, naipakita niya yung pagmamahal niya. Nagsakripisyo niya yung sarili niya, yung anak niya, para hindi tayo yung kailangan may sumalo. Kailangan yung parusahan yung kasalanan. Pero may sumalo na iba. Yung gawa ni Jesus Christ sa cross. So yun yung tinatawag nating gospel. So explanation for evil. Bakit may kasamaan? Kagagawan natin yan eh. Bakit natin isisisi sa Diyos? Ang Diyos nga ang namurong problema, di ba? Ang Diyos nga ang impasubo tayo. Wala naman siyang kaproblema nun, di pa tayo pre-made. So, kaya minsan, pag nagmahal ka, sakit sa ulo yan. Pag mahal ng Diyos natin, salamat Lord. Hindi niya tayo pinapabayaan, hindi niya tayo inaabandona. So, ayan. Another argument is the failure of fairness. Hindi raw fair ang Diyos. Kung totoong mayroong Diyos, bakit napakakitid ng daan para maligtas? Bakit ang hirap maligtas? Bakit? So, ayan. Failure of fairness. Ayan. Pupunta tayo sa cross yan. Fair yun. So, desire ng bawat tao sa mundong ito na maging fair at equal sa lahat.
kahit anong kanyan, gobyerno, edukasyon, lipunan, sports. Ayan, gusto natin yung walang naagrabyado, walang nadedehado, walang naapakang ibang tao. So, kaya madalas na tinitira ang pagiging fear ni Lord. Hindi ka fear, Lord. Yun yung inaakusa natin sa Kanya. Yung lagi sinasabi na, kung si Jesus lang ang daan para maligtas, paano naman yung mga hindi nagkaroon ng chance na makilala siya? Narinig itong pan na to? Question. Kung si Jesus lang ang kaligtasan, napakakitid ng kaligtasan eh. Paano yung mga hindi nakarinig kay Jesus? Yung question nila. Paano naman yung mga hindi nagkaroon ng chance na makilala siya? So napaka-unfair daw ng Lord para dalhin sila sa impyerno na walang kalaban-laban. Merong missionary. Ito nakwento ng teacher namin sa seminary. May missionary sa Japan na yung tumanggap sa Panginoon na mag-asawang Hapon, bago sila naging Kristiyano, mayroon silang anak. Pero nagkasakit yung anak nila, namatay. Ngayon, ang tanong, ang bumabagabag lagi sa kanila na tanong, paano yung anak namin? Kasi bago siya namatay, hindi pa namin kilala si Jesus eh. Paano mo sasagutin yun? So, papakamot rin raw yung missionary eh. Pero binigyan siya ng Panginoon ng wisdom na paliwanag yun. Sabi niya, nung tinanggap mo kay si Kristo bilang Lord and Savior mo, tinanggap mo siya sa buhay mo, naniniwala kang niligtas ka niya. Nilagay mo yung faith mo na siya nang bahala sa buhay mo. Siya na ang magliligtas sa iyo. Siya na ang tagapagligtas mo. Sabi ng missionary, yung pananampalataya na yun, hindi mo ba mapanampalatayaan itong Diyos na ito? Itong Diyos na ito, fair. At anuman ang desisyon niya sa anak mo, kung saan mapupunta yung anak, fair yung desisyon niya. Hindi mo ba mapagkatiwalaan yan? Kasi pag pinag-aaralan natin ang dispensation, kung hindi mo narinig si Jesus Christ as Lord and Savior, sabi ni Paul, ang usap ang paligid, hindi ka susukatin sa sukatan ni Christ. Paano ka naging namuhay? Kasi nire-reveal naman ng Diyos yung mga, alam mo yung tama at mali. Doon ka susukatin. Pero kung narinig mo si Jesus Christ, tapos hindi ka nag-respond kay Jesus Christ, lagot ka dyan. Kasi susukatin tayo dito sa mundo kung tinanggap natin si Jesus Christ o hindi. Ibang sukatan ang gagamitin ng Panginoon sa mga hindi nakarinig kay Jesus Christ. Susukatin sila, yung in-explain ni Paul to sa Romans sa timbangan na gumawa ba sila ng mabuti. Yung nakikita nilang may Diyos, nag-respond ba sila ng paggalang sa Kanya? Sa mga lumikhan na na-appreciate nila. Pag tinitingnan ko ang kalangitan, sino kayang lumikha nito? Nag-respond ka ba doon? Yung mga ninuno nating ipugaw na sumasamba sa mga bituin. So, hindi natin alam kung sinasambo ba natin nila yung bituin o sinasambi nila, sino kayang lumikha nito? Napakabuti mo, napakagaling mo. So, kasi yung mga ninuno natin sumasamba nun. Susukatin sila gayon doon. O hindi sila susukatin sa usukatan ni Jesus Christ. So, yun yung bandito. Nasa Romans yan Romans 1:18. Walang excuse ang bawat tao dahil inireveal ng Diyos ang kanyang sarili sa lahat ng tao sa iba't ibang kaparaanan. So, lahat tayo may absolute consciousness tungkol sa Diyos. At kahit ang buong creation, itinuturo tayo sa direksyon niya. Di ba sabi ko si Pastor Balisan noon, nung dinadaysik niya yung bangkay ng tao, hindi pwedeng disgrasya. Hindi pwedeng evolusyon to. May nag-design kasi pag tinanggal mo to, patay na yan.
Pagkulang nito, hindi siya gagana ng gano'n. May nag-design nito, napakagaling nung nag-design. Sabi, lahat ng ebidensya, dadalhin ka doon. Ituturo ka sa nag-design. So, sumamba ka ba doon? Napahanga ka ba doon? Natakot ka ba doon? So, yun. So, hindi nangangahulugan na lahat ay magkakaroon ng pare-parehong opportunities, pero sisingilin tayo ng Diyos based sa degree ng revelation na ibinigay niya sa atin. So kung anong revelation, meron at merong revelation ng tungkol sa kanya. Paano ka nag-respond? Doon. Kasi si Abraham, narinig niya man si Jesus Christ. Pero ang response niya nung narinig niya ang direksyon ng Diyos, iwan mo ang pamilya mo, ang bansa mo. Doon sa movement niya, bibigyan kita ng anak, naniwala siya. Doon siya sinusukat eh. Doon siya sinusukat. Bakit? Pinatanggap ba ng Panginoon si Abraham na tanggapin mo si Jesus Christ as your Lord and Savior? Hindi naman, di ba? Naniwala lang siya. And it was credited to him as righteousness. So, yan. Yan yung one. So, ang problema sa mundo natin ngayon, nakakalungkot. Napakaraming revelation ang mundo natin ngayon. YouTube, TikTok, Facebook, lahat yan, ang daming nagpo-post. Lahat yun tuturo sa bawat isang tao. Hindi mo masasabing hindi mo narinig ang Panginoon. Di ba tong araw na ito, nag-browse ka ng Facebook, nakita mo yung video na yun, nakita mo yung post na yun. So, nakita mo si Pastora, nag-preach siya habang or kumakanta siya nito and then sinira niya yung gospel. Much is given, much is required. So, preach lang. Kasi yung mga preach natin, kung hindi sila tumatanggap, magiging judgment sa kanila. So kung fairness, dapat nating tandaan, fair ang Diyos. Hindi lang fair, just rin siya. So, ayan. Dami pang pan dito. Pero, sige, laktawan na natin. Hell about hell. Ayan, yung rant ng about impyerno. Bakit may impyerno? Kung ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Bakit niya dadalhin ng tao sa impyerno kung talagang mapagmahal siya? Yung question na yan. Di ba si President Rodrigo Duterte, sa SONA niya, binanggit niya to eh. Naging controversial siya dito. I do not believe a God so perfect would create hell for His creation. What kind of God is He? He is not my God. Sabi ni Duterte. So, kung ang Diyos ay pag-ibig, bakit mayroon siyang mga inayaang matustado doon sa impyerno? So, tanong yan ng marami. Jehovah's Witnesses. Yun yan ng banat. So, maunawaan natin na dahil ang lahat ng tao ay makasalanan, deserve natin ang kamatayan sa impyerno. Kasi hindi ito tanggap ng ilan. Masyado daw inconsistent sa karakter. Nung nagkasala tayo, impyerno na ang tungo natin. Doon na lahat eh. Sumingit nga lang ang Panginoon para may diversion. Diba yung daan? Sumingit nga lang ang Panginoon para may mga ganun na diversion eh. So, pero lahat doon na yung tungo. Tapos, siya pa babanatan mo ng unfair. The wages of sin is death. Talagang diretsyo doon. So, ayan. Hindi naman puro awa ang Diyos. So, yan. Totoo nga na ang Diyos ay pag-ibig at puno ng awa. Pero hindi rin natin dapat kalimutan na siya ay Diyos na banal at makatarungan. So, limitado yung konsepto natin ng justice. Pero, gusto nating maparusahan yung mga nagkakasala.
Gusto natin, nag-rape eh. Dapat, bita yan. Ganon. May concept kang ganon. Tapos pag Diyos yung dadalhin yung impyerno yung makasalanan, unfair. May sense of justice ka, yung pinaka-mahustisya sa lahat. Unfair, sabihin natin. So, ayan. So, pero, yung katangian ng Diyos na pagiging hustisya, balik tayo doon. Hustisya at mapagmahal. Nagsalubong kay Kristo. So, ayan. Hindi ka pupunta sa impyerno. Tanggapin mo si Kristo as your Lord and Savior. Kaya yun rin yung magbibigay sa atin ng push. Go into the world and preach the gospel. Paliwanag natin itong magandang balita na ito para hindi mapunta sa impyerno ang mga tao. So, ayan. Dito, Pastor, sa question na kung Diyos ay pag-ibig, bakit meron siyang hinahayaan na pupunta sa impyerno? Minsan kasi ang tao, naniniwala siya na may impyerno. Pero, bakit hindi siya naniniwala sa Panginoon? Problema siya. So, yun, ang Diyos ay pag-ibig. So, ni-reveal na sa'yo na may impyerno. Binigyan ka ng pagkakilala doon. Binigyan ka ng pagkaalam sa impyerno. Para hindi ka na mapunta doon. So, yung may isa akong parang chong namin doon sa pilosopo kasi yun eh. So, hindi naman siya totally na naniniwala siya sa Diyos, pero pilosopo eh. Parang ayaw niyang mapunta sa impyerno, pero bakit hindi ka naman, bakit hindi mo sundin ang Panginoon? Parang gano'n. So, yan. May choice lagi eh. So, parang, diretso ka ng impyerno. Pero may choice ngayon. Kung gusto mong pumunta ng langit. Kasi noon, walang choice eh. Wages of sin is death. Ngayon, ang tanong, bakit gusto mong dumiretso? Bakit gusto mong dumiretso? Yun yung tanong minsan eh. Pero, yun nga, mahirap rin na kahit ipaliwanag kasi natin. Kaya kailangan natin sa pagpapaliwanag ng Ebanghelyo, kailangan natin yung Holy Spirit. Kasi it is the Holy Spirit who will convict the heart. Kasi mahirap rin talaga. Hindi mo maantig ang puso. Diyos lang ang makakagawa. Magsalita lang tayo, paliwanag lang natin. Diyos ang kikilos sa puso nila. So, ayan. Ayan, may mga challenge na questions dito. You can open your microphones. And anong reaction nyo dito sa mga memes na ito ng mga atheists? So, yung una, ito, I love you unconditionally. Love me back or be tortured forever. Paano yon? Unconditional. Tapos, matutorture rin ako forever. So, paano yon? Paano mo ipapaliwanag? Ito yung pinangbabanat nila sa atin ng mga memes. So, unconditional yung pagmamahal ng Diyos. Si Jesus Christ. Sinundan ka kahit sa kamatayan. Pero may free will ka eh. Anong magagawa ng Diyos kung gusto mong tumalon? May free will ka eh. So, kasi parang binigay ulit sa'yo yung pagpipili ang dalawang puno. Diba yung Genesis na pinag-aaralan natin, yun yung timbangan. Kaso pinipili mo ulit yung isa eh. Ngayon, si Jesus Christ, He is the life. Very familiar, diba? Tree of life. Tapos, He is life. May pako sa tree. So, ayan. Hindi ka naman ito-torture yun. Yun talaga yung pangyayari dun eh. Napaka-unconditional lang yung pagmamahal ng Diyos.
na inabot tayo, binibigyan tayo ng chance. Pero kung yun ang choice mo, wala siyang magagawa. Choice mo eh. He needs to respect that. He needs to respect that. Kaya minsan, yung swerte nga minsan sa Pilipinas, naobserbahan na natin sa wisdom natin. Masamang damo, mahirap mamatay. Ini-extend ng Diyos yung mga masasamang damo para lang magkaroon ng chance. Parang hinihintay ng Panginoon. Hinihintay ng Panginoon. So, yun yung sagot natin. Yung pangalawa naman, if your God has a problem with atheists, He could always show up and prove us wrong. Paano mo sasagutin niya? He can always show up and prove us wrong. Ilang beses bang nag-show up ang Panginoon sa mundo? Sabi ni Paul dito, actually, si Jesus Christ nun, mga wicked generation lang ang humihingi ng sign. Sinabi na ni Paul, lahat ng signs tumuturo sa kanya. So, ayan. Atheist. But anyway, ayan, if you worship a God who's killed millions of babies, shut up about abortion. Ayan, argument nila. Maraming pinatay. May nabasa kong article kanina dito yung sa Psalms kasi, He will dash the baby's head on the stones, sabi. Wrong context daw kasi yun. Yung sinasabi sa Psalms, kasi ginagamit nila yung verse na yun. Yung sinasabi sa Psalms na yun, yun yung ginawa sa mga anak nila. Doon nung in-enslave sila na papunta sa Babylon. Yung kinakanta na, from the rivers of Babylon, where we sat down, we remember sa ayon, sabi doon. Kasi yung nangyari doon, pinagkatuwaan sila ng mga sundalo doon. Siyempre, kukunin yung isang bata, tapos ipapalo sa bato yung, ibaot na nga yung bato yung baby, matay. Siyempre, grong-rong up na tagay. Tapos, yung mga sundalo, pakakantahin sila ng mga happy songs. Yung mga Davidic songs na happy songs. Pag hindi naman sila kakanta, papatayin sila ng mga sundalo. So, kaya yung Psalms na yon, parang it's a reaction of the i-forward ko later sa chat group natin yung nag-study ng context ng one na yun. So, yung killed the million of babies, that is out of context na pagkuha nila, kinat nila yung Psalms na yun. Na hindi nila in-explain yung background niya. So ayan, yan yung ilang memes ng atheism. So ayan, yan yung mga basic na ideas. And I don't know if you encounter some atheists who will be asking. But sabi ko nga, we can answer. We can go to the level of knowledge to deal with their knowledge, their questions. Kasi pero minsan, they are not seeking for truth. If only they seek truth. Hindi sila nagsisik ng truth eh. They already embrace atheism. And they think that is truth. So, mas maganda pa yung agnostics na naghahanap. So, ayan. Yan yung lesson natin ngayong gabi. And sa next meeting, pag-aaralan natin yung mga pangalan at katawagan ng Diyos. So, basically, malalalim tong introductory 3 subjects natin. But ngayon, babalik na tayo, pag-aaralan natin ng tungkol na sa Diyos, hindi na tungkol sa yung paano niya pinakilala. Sino ba tong Diyos na ito? So, kasi ang subject natin, systematic theology,
1, the study about God, in-introduction niya tayo sa mga questions ng mga tao tungkol sa Diyos. Ngayon, kikilalanin natin. Ang desire natin sana, makilala natin siya para maipakilala natin siya. So, yun yung... So, ang introduction natin yung mga binabato ng ibang tao na tanong tungkol sa Diyos. Ngayon, sa susunod na lesson, pag-aaralan natin kung sino siya according sa revelation niya sa kung sino siya. So, ayan. Yan yung lesson natin and it's already 4 minutes to 11:30. May mga tanong. Mahihirap. Kung may mga tanong kayo, most likely dahil ganito ang lesson natin, mahirap sagutin. Ang sasagot ko ay Deuteronomy 29:29. So, ayan, ang mga lihim bagay, yung mga bagay na mahirap ay sa Panginoon. So, ayan. So, diyan tayo mag-e-end ngayong gabi kung walang mga tanong or yan, ano pa ba? Mahirap minsan yung pero I hope na pag may magtanong ng ganito, may idea tayo konti kung saan nang gagaling yung mga atheist. Kasi may indoctrination rin yung mga yan. Pinag-aaralan rin nila kasi ang goal nila, pataubin nila tayo. So parang atheism is a religion rin na pinapalaganap nila yung kawalan ng Diyos. Tinitira nila tayo. So pinag-aaralan nila kung paano nila tayo i-counter. So ayan. Apologetics perspective ito. Okay? So are we good? Well said, Pastor. Nagmayat. Well said. Well explained. Very nice, Pastor. It's very informative and powerful. Nakaka challenge ng mga ganyang mga natin. Itong lesson natin talagang this is really a need for especially sa ating mga ministers. Really. Kahit sa Pilipinas kasi ngayon, dumadami ang atheism perspective. Yeah, that's right. Atheism and humanism. Yeah, that's right, Pastor. So thank you so much. Mga universities natin, lumalala ito. So, ayan, maraming salamat sa Kwan. This is recorded also. I-upload natin ulit sa YouTube page. And pag hindi nakasabay yung iba, nandun lang. I-upload ko dito mga after 1 hour siguro, i-send nila yung file. Okay. Maraming salamat. Thank you, Pastor, and God bless. Opo. May I ask, Kwan, si Pastor Mel, can you pray, closing prayer? Sige. Kararin kayo, absent. Wow, thank you. Thank you, Lord, for the very powerful lesson that we have taken. Agyaman kami mat apo Dios kadagiti duwa nga pastor mi nga manangisuro apo kadagiti nga sa nga subject nga systematic theology. Lord, it's not only a learning, but it's an experience that we need, oh God, to see in our lives. We thank you, Father, and continue to speak to our hearts. Continue, oh God, to let this learning, oh God, become life to us. And i-bless mo, Apo, dagitoy nga mangisursuro mi Apo, tapno iti kastakat adupay, ti may bingay da. Iti naun unik pay nga banag kadagiti kayat mo nga i-discover mi, tapno iti kastakat mamamuan da ka pa, Apo Dios. That is what Paul says, to know you more, O God. And thank you, Lord, that si Kaapo ti
nang i-reveal apo kada gitoy nga adal tapno iti kastakat mununig pa iti panakamam mo miking ka o God. Thank you Father. Wala pa iti panaginanami iti daytoy nga rabi agyaman kami iti panangaywan mo tumunggal maysa panangi-restore mo kada iti pigsami apo Dios iti daytoy nga aldaw nga trabaho katagyaman kami apo iti panang tartarabay mo tumunggal maysa panang isursurum apo kada kami. Lord, create in us more the hunger and the thirst to know you more, oh God. Thank you, Father God. Thank you, Lord, because we need you more, Father. We need you more than ever, oh God. Thank you, Lord, for blessing each one tonight. This is all our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Good night. Good night. Good night. Good night. I hate. See you, Pastor, next week. Yeah, next week, see you. Sige. Uy, ano? Ay, sana all. Uwi tayo. Yuhu. Matagal-tagal pa uwian natin ni Sister Rod. Yuhu. At matagal pa, Pastor, walang uwi.